Businessman dahil sa mahabang panahon, yung mahirap lang palagi nagbabayad ng buwis, yung mayaman, palagi nakakalusot at nakakakuha ng magaling na mga abogado. Pero sa ilalim ng administrasyon ni Pangulo Aquino at sana, henceforth, sino man maging Pangulo, pantay na pagkakataon ang dapat bigay sa bawat Pilipino, pantay ang pagtrato. Yan ang buod at ibig sabihin ng walang wangwang. Walang pwede mauna dahil lamang masikat, mas mayaman na may pwesto ka, pantay dapat ang pagtrato sa lahat. In other words, Senador, itong pagsulog natin sa taxes, no? Para ma-collect. I understand na for the first time in our history, we collected more than 1 trillion, no? Well, record-breaking ang BIR ngayon. Sana ganoon din ang customs, pero naghahabol pa ang customs hanggang ngayon. So, yung ano natin, ito ba yung pag pinag-aralan natin itong tax system? Do you have to balance the economic condition, the peace and order? Definitely. Hindi mo kailangan masyadong pigilan ang paglago ng ekonomiya, dala ng galaw ng private sector sa pamamagitan ng malaking buwis. In fact, sa buong mundo, isa tayo sa may pinakamataas sigurong buwis na binabayaran na. Pinag-aaralang seryoso ng Kongreso ang pagpapababa ng buwis para lumawak yung tax base. Para sa gayon, walang erosion na mangyari, pero mas maraming babalikat sa mga pasanin ng gobyerno, pero mas mababa ang kanilang babayaran. Isang halimbawa na lamang, lahat ng expats natin, ito yung mga foreigner, mga dayuhan na nagtatrabaho sa bansa, lahat sila binabayaran lamang ng allowance dito sa Pilipinas, na wala tayong buwis na nakukuha. Ang sweldo nila, binabayaran nila sa Hong Kong at kinukuha mula sa Hong Kong. Fund transfer na lamang yun. Kasi sa Hong Kong, ang income tax nila ay 15% lamang. Dito, 30%. So ikaw nga naman ang expat ng isang kumpanya, mas pipili mo, doon na lang ako magsweldo, mas mura ibabawa sa akin, kaysa dito magsweldo sa bansa. Ilan yan sa mga pinag-aaralan na tinitingnan ko namin. Masyado palang malawak itong taxation, no? At saka itong, Senador, itong nangyayari sa mga benefits, mga salary ng ating mga BIR personnel, masyadong mababa. Kanya, yung na-experience ko to, yung examiner namin, nagsusweldo lang ng 11,000. Take home, ano niya. Tapos, kung mag-examine siya ng isang malaking korporasyon, kung i-bribe siya ng isang korporasyon na to, I think, alam mo, ayon sa best practices ng mga BIR o katumbas ng BIR sa ibang parte ng mundo, sa ibang bansa, ang dapat na ina-allocate na pondo para sa collection arm ng gobyerno ay 4 to 5%. Ilagay na natin sa 5%. So, kung 1 trillion ang layuning kolektahin ng BIR, dapat ang pondong naka-allocate sa BIR para 5% o 50 billion pesos. Magkano ba? Wala pang 10 bilyong piso. Isipin mo kung i-allocate natin sa BIR yung kinakailangan 5% o 50 billion pesos. Napakarami nilang magagawa, mas mabilis ang pagkolekta, may iwasan ng corruption, at mas efficient ang serbisyo natin. Ika nga, may investment kang 50 billion, ang kikitain mo 1 trillion, baka pag nag-invest ka ng totoong 50 billion na, doble pa nun ang kitain mo dahil sa ngayon ang investment ng gobyerno sa BIR. Pwede ako nagkakamali, nasa 8 bilyong piso lamang. okay. So, will it be possible na with your second term, Sinusulong at pinaglalaban namin yun at unti-unti na rin namin kinukumbinsi si Pangulo Aquino na gawin at sundin yun dahil yun ang susi, yun ang para sa akin tulay para makamit at makamtan po natin yan.